Hello po. Hello everyone. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Ayan, purihin po ang Panginoon na tayong muli po ay nagbabalik na po sa ating pong Global Harvest Goshen Ministry Real Life Issues Podcast. So, welcome sa bawat sa atin at shout out sa inyo po na narito at maging sa mga makikinig at manood pa ng replay ng pong Global Harvest Goshen Ministry. At salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at patuloy na pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon. So ngayon pong gabi na po ay tutuloy po natin po yung ating Exposing the Darkness series. So nasa episode 5 na po tayo. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung pong salitang greed en masse. Yan po yung greed en masse. Sabi po ni Jesus na po sa Luke chapter 12 verse 15, yan po yung ating pong anchor text for tonight. Greed en masse ay sa Luke 12:15, ang sabi, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. Sa magandang balita Biblia, sabi po sa Lucas 12:15, mag-ingat kayo laban sa lahat ng uri ng kasakiman. Ang buhay ay hindi binubuo ng saganang pag-aari. Alam mo po, si Jesus ay nagsasalita po dito po sa Luke 12:15 sa gitna ng maraming mga tao o sa crowd. May isang lalaki na lumapit kay Jesus. Ito po yung background nitong Luke 12:15. May isang lalaki na lumapit kay Jesus at nag-request na ayusin niya ang hatian ng mana nila ng kanyang kapatid. Pero imbes po na direktang magdesisyon si Jesus sa issue ng mana, ginamit niya yun para magturo po ng mas malalim na lesson. So, again, sabi ni Jesus sa Luke 12:15, watch out, be on your guard against all kinds of greed. At tingnan ho natin yung background nito, yung context nitong Luke 12:15. Ang mga tao po noon, tulad din ngayon, madalas nakatutok sa material na bagay, pera, possessions at inheritance. Pero ipinakita po ni Jesus na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian. Kaya binalaan niya sila at tayo rin ngayon dito po sa ating text ngayon, Luke 12:15, na mag-ingat sa salitang greed or kasi ito po ay parang hindi natin napapansin itong word na greed or kasakiman. Unti-unti itong maaring kinakain ng puso. Maaring sa gabing ito tingnan natin ang magkaroon tayo ng checklist, sabi nga sa ating mga buhay, sa ating mga nangyayari, kung baka may seemingly baka mayroon pong natatagong tinatawag nating greed sa iba't ibang kaparaanan. Kumbaga po, sabi ni Jesus, hindi mo kayang i-measure ang worth ng buhay mo, base sa laman ng wallet mo o sa laki ng bahay mo o anong meron ka. Kahit alam niyo po yung gaano pa karami ang nasa nating bank account mo o anything na pwedeng meron ka, hindi yan ang tunay na buhay, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan. Kaya po ang Luke 12:15 ay both warning and wisdom. Yan po yun, both warning and wisdom. Warning dahil laban ito sa greed o pagkasarili, at wisdom na mag-focus sa eternal values kaysa temporal riches. So, bakit? Tanong natin bakit? Kasi po, mga kaibigan, mga kapatid,
mga kababayan, ang greed po o kasakiman ay tahimik pero mapaminsala. Itong usapang greed ay maaaring siguro tinutukoy na, ay pastor, sa ano lang yan, sa gobyerno, sa mga politiko. Yan ang iniisip na pagdating sa salitang greed or kasakiman, no? Tumutukoy ito sa mga mapagsamantalang mga politician o mga officers. Hindi rin po, baka sabi ko nga po, nagkaroon tayo ng checklist or let's check our lifestyle. Baka mayroong bahagi, no, sa buhay mo, buhay natin, at maging sa buhay ng iglesia, yan, ano, buhay ng paglilingkod at buhay ng ating bansa. So, ulitin ko po, no, ang greed ay tahimik pero mapaminsala, no? Hindi ito agad halata. Ayan, no? Pero kapag nag-ugat, no, po sa puso, ayan, no, yan na yun, no? Sisirain niya ang relasyon, ang pamilya, ang pananampalataya, at higit sa lahat, relasyon natin sa Diyos. So alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, sa unang tingin, no, parang okay lang yung desire na magkaroon ng higit pa, no? Mas malaking, sweldo, mas magandang bahay, may bonggang buhay. Okay lang man po yun, no? Hindi ko naman sinasabing mali yun, sapagkat gusto naman ng Diyos na tayo ay pagpalain at maging pagpapala tayo sa buhay. Pero ang ating punto dito, kapag yung desire, no po, na yan na naging natin never enough, ano, doon na pumapasok ang sinasabi nating greed o kasakiman, no? Parang maskara siya. Ano po 'yun? Parang maskara siya. Nagtatago po sa anyo ng ambisyon o pagpa-provide. Pero kapag tinanggal mo, makikita mo ang totoo, isang pusong hindi na marunong makontento. So yun po yung problema diyan, no? At kapag hindi na natigil, nako, yun na mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Greed or kasakiman can quietly destroy relationships, character, no, at pati pananampalataya. Kaya po sa episode po na ito, no, haharapin natin ng diretsahan itong ating temang greed en masse sa series Exposing Darkness. Alright, so number 1, tingnan natin po ito, no. Pwede nyo pong isulat, no? Number 1, greed blinds us to contentment. Yan po yung una, no? Greed blind us to contentment. Binubulag tayo ng kasakiman sa kasiyahan. Alam niyo po, greed works like blinders. Ano ba yung ibig sabihin nun? Lagi nitong ipinapakita ang kulang, never ang sapat. Ibig sabihin, kahit may blessing ka na, meron ka na, hindi mo maramdaman kasi nakatutok ka sa mga bagay na baka sa sarili mo ay kulang pa, no? At hindi pa sapat. Yun, no? So ano ang mga risk dito kapag kayo ay nagkaroon ng nabulag tayo ng kasakiman? Ano ang risk dito? Una, nawawala ang joy sa mga simpleng bagay, di ba? Lagi kang restless, no? Kasi kahit na may provision na si Lord, no? Alam niyo, mayroon ka pa, pero nag-iisip ka na, naku, baka makulangin ako, no? Yan ang sinasabi nating risk dyan. Lagi kang restless, no? Kahit na may provision na si Lord. Ano pa ang risk dito, no? Kapag binulag tayo ng kasakiman, nagiging comparison game. Yan po yun, no? Laging tingin sa iba, no po, kaysa sa appreciation po sa sarili. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, contentment, no po, opens our eyes. Ayan, no? Contentment opens our eyes. Nakikita mo na hindi lang sapat, kundi sobra-sobra, ano po, ang biyaya ng Diyos. Ang puso po na may contentment, nakapagpapahinga at nakakapagpasalamat. Ayan, kahit wala ang lahat ng gusto. Pero ang greedy person, ang
ang kasakiman ng isang tao, no matter what he has, ayun, he still lacks. Even if he already has a house, he still wants a bigger one, no? Even if he already has a job, he still wants a higher one. So, greed is like an empty well. Alam niyo po yan, no? No matter what you pour into it, it will never be filled. So, ang paalala sa atin, no, dito sa 1 Timothy 6, chapter 6, verses 6 to 7, anong sabi po doon? Godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. So, Paul is contrasting two pursuits. Meron pong dalawang contrast na binabanggit po si Paul dito sa 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 7. Una, greed-driven life. Yan po yung kanyang kinokontrast, no? Greed-driven life. Chasing riches, never satisfied. Number 2, yung tinatawag nating godliness with contentment. Okay? True wealth, no? Kahit walang overflowing, back account or ari-arian, no? The logic is simple yet profound, no? We entered life empty-handed and will live empty-handed, no? So, alam po natin mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, everything in between is, temporary. So, bakit? So, bakit i-trade ang eternal for the material? Yan ang tanong, no? Bakit po natin i-trade ang eternal for the temporal or material? So, ano po ang key patterns natin dito? True gain, ayan, material possessions, but a life shaped by godliness and gratitude. Greed, no, distorts perspective. Ano po, make us think possessions equal worth. Contentment, no po, frees us to enjoy what we have now without being enslaved by what we don't. So, enjoy natin po ang mga bagay na mayroon ka kahit na wala ka pa. Ang mahalaga ay kontento ka, no, na ikaw ay pinalaya doon sa kasakiman. Alright? So, it's like, alam niyo po yun, traveling light. No? Pag tayo ay nag-travel, no? It's like traveling light. Pag ikaw ay nagta-travel, hindi mo kailangang bitbitin lahat ng gamit sa mundo para makakarating sa destinasyon. Kailangan mo lang ng sapat at tiwala, no, sa guide na kasama mo sa journey. So, kapatid, kaibigan, mga kababayan, no, kapag nawala po ang contentment, alam nyo, nawawala rin ang joy. Okay? So, example, itong Luke chapter 12 verses 16 to 21, ito yung istorya ng the rich fool na sinasabi. No, the rich fool in Luke chapter 12 verse 16 to 21. Si Jesus na po nagkwento tungkol sa isang mayamang tao na sobrang dami po ng ani. Imbis po na magpasalamat kay Lord o mag-share po sa iba, ang naisip niya, anong sabi niya, magpapatayo ako ng mas malalaking kamalig para maipon lahat. Tapos relax na lang ako. Eat, drink, and be merry. Sabi niya. Pero nung gabing iyon din, no, sa istorya ng Luke chapter 12 verses 16 to 21, kinuha ni Lord ang buhay niya. Ano po ang lesson po dito, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan? Alam niyo po, dahil po sa kasakiman or because of greed, hindi niya nakita na ang totoong contentment po ay hindi galing po sa yaman, kundi saan? Sa relasyon sa Diyos. Amen? Hallelujah. So, magkaroon tayo ng reality check. Ayan, no, mga kapatid. Magkaroon tayo ng reality check. Ikaw at ako, tayong lahat. Ano yung reality check natin? Akala niya, no, itong lalaking secured na siya dahil puno ang barns. Pero, empty naman ang soul niya. So, isa pang illustration, no? Isipin mo ito, may isang batang binigyan ng masarap na handa sa harap niya. Siyempre dahil bata, yung spaghetti, fried chicken, ice cream, di ba? Yan ang gustong-gusto ng mga bata. Pero habang kumakain,
Itong batang ito, nakatitig siya sa plato ng kapitbahay, sinasabi, mas masarap yata yun, gusto ko rin nun, no? Hindi niya na-enjoy yung nasa harap niya kasi abala siya sa iniisip na kulang pa na nakikita ng mata sa iba. Ayan, no? Ganyan po ang ang greed o kasakiman. Kahit may sapat ka na, no? Kahit meron ka na, kahit sobra pa mga minsan, di ho ba? Nagiging bulag ka sa biyaya. Kasi laging ang mata mo na nasa wala pa. At kapag laging ganoon, alam nyo, hindi ka na natututong makontento o magpasalamat. Kasi nga po, tinitignan mo ang iba na mayroon na wala ka. Yan, no? So, hindi tayo marunong makontento. Number 2, no? Greed leads to distraction. Yan po yung pangalawa, no? Greed leads to distraction. Ang kasakiman po ay humahantong sa pagkawasak. Kaya napakadelikado itong greed o kasakiman, no? So, halimbawa, example natin, si Judas Iscariote, di ba? Sa Matthew chapter 26 verses 14 to 16, and then Matthew chapter 27 verse 3 to 5. So, si Judas Iscariote, alam natin, isa sa 12 disciples ng ating Panginoong Kristo. Nakipagkasundo sa mga chief priests na ipagkanulo si Jesus kapalit ng 30 pieces of silver. Alam niyo po yon, dahil sa kasakiman o greed, binenta niya ang relasyon niya kay Jesus, no? Pero nung na-realize niya ang ginawa niya, alam niyo na, hindi na niya nakayanan at nagpakatiwakal o nagpakamatay siya, nagbitin siya, no? Sa isang puno. Yun ang nangyari. So, greed, no po, greed promises gain, pero ang ending distraction, no? Kapag nasira ang buhay niya at kahit yung pera, hindi rin niya napakinabangan. O isa pang example, greed leads to distraction. Sa 2 Kings chapter 5 verses 20 to 27, si Gehazi naman, si Gehazi po ay servant po ni Elisha. Okay, lihim na tumakbo kay Naaman para humingi, no? Ng mga regalo na tinanggihan ng kanyang master. Dahil po sa kasakiman, nagsinungaling pa siya, ano po? Pero nahuli siya ni Elisha at naparusahan ng Diyos. So tinamaan siya ng ketong. So anong lesson dito sa kay Gehazi? Greed blinds us to integrity and eventually leads to judgment and distraction. So kanyo mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, greed is not just wanting more, no? Greed is not just wanting more, no? It's an uncontrollable hunger that never satisfies, no? Ibig sabihin, kapag hinayaan, greed slowly destroys a person's life. Una sa loob, no? Character, peace, values. Tapos sa labas, no? Relationships, reputation, even faith. So yan po yung nagagawa, no? ng greed leads to distraction, no? Panloob at panlabas ang nasisira, no? Yung character mo, peace, values, yan po yung person's life ang nasisira diyan, yung panloob. At yung panlabas naman yung relationships, reputation, so even faith. So why it destroys, no? Bakit ito nakakasira? Greed corrupts the heart. Ayan, no? Greed corrupts the heart. Nakakalimutan ng Diyos at napapalitan ng pera o possessions ang sentro po ng buhay. Greed ruins relationships. Ayan, pangalawa, no? Hindi lang greed corrupts the heart, but also greed ruins relationships. It breeds envy, ayan, no? Competition and betrayal. Alam niyo po, marami akong kilalang pamilya, kwento sa pamilya, business at friendship po ang nagkawatak-watak dahil po sa kasakiman. So, yan, greed ruins relationships. Number 2, bakit greed invites judgment, no? Greed
invites judgment. The Bible warns, meron pong babala ang Biblia sa Proverbs 15 verse 27 at 1 Timothy chapter 6 verse 9. At those who chase riches fall into traps that leads to ruin and destruction. Yan po ang binabanggit po doon. So, parang apoy, alam niyo po yun, mga kapatid, mga kaibigan, mga babayan, parang apoy ang greed o kasakiman, kapag kontrolado, pwede kang magluto o magpainit. Pero kapag pinabayaan, sisirain nito ang buong bahay. Ganun din po ang greed o kasakiman kapag hindi napigilan, sa gobyerno natin, pag di napigilan ang greed, kasakiman sa ating mga politiko, uubusin niya ang lahat ng kaban ng yaman ng ating bansa. So, let's pray, let us pray, let us cancel and rebuke and expose, itong mga greed na mga activities ng ating mga politiko at mga leaders, po. So, maraming buhay at pamilya po ang nawasak, dahil sa kasakiman. So, sabi ko nga po, hindi lang po sa usaping politiko ang greed or kasakiman, maaaring sa buhay, sa pamilya, nawasak dahil sa kasakiman. Naalala niyo yung si Judas, sabi ko nga po, dahil sa 30 pirasong pilak, pinagkaluno niya na ang ating Panginoon. Alam niyo yun, isang maliit na halaga para sa eternal na pagkatalo. Wow, ang bigat, So, isang maliit na halaga para sa eternal na pagkatalo. Ang bigat niyan, Ganito rin po sa atin, Minsan, iniisip natin, maliit lang ang greed. Pero, alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, greed leads to compromise. Compromise leads to corruption, at corruption leads to destruction. So, may isang businessman, successful na po siya. Pero dahil sa Kim, hindi siya nakontento. Pumasok sa illegal deals para mas kumita. Oo, tama po, yumaman siya sa simula. Pero nahuli, nakulong, at nawala lahat ng naipundar. Alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, greed always promises gain, sabi ko nga po, but delivers loss. Sabi nga, the more you want, the less you enjoy. So, ano po yung panghuli nating point 3, God's call to generosity. Yan naman po yung positive side ng ating pag-uusap, God's call to generosity. Ang tawag ng Diyos sa pagkabukas palad. So, tinatawag tayo ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, na huwag kumapit ng mahigpit, kundi buksan ang ating mga puso, ating mga kamay. Ang kabutihang loob ay hindi lamang tungkol po sa pera, po. It's about the heart that reflects His nature. Dahil po ang Diyos mismo, alam niyo po yun, ang unang nagbigay buhay, pag-asa at kaligtasan kay Kristo. So, why generosity matters? Okay? Why generosity matters? It reflects God's character. That's number 1. It reflects God's character. So, alam po natin yun sa John 3:16. For God so loved the world that He gave. So, ang Diyos una talaga nag-initiate pag-ibig niya sa atin, na magbigay. So, love and giving are inseparable. Okay? So, number 2, why generosity matters? It breaks the grip of greed. Yan, it breaks the grip of greed. The more we give, the more we share what we have, the less power possessions have over us. So, number 3, why generosity matters? It blesses others and ourselves. Wow, hallelujah. Imaginin mo, kapag ikaw ay generous person, nabe-bless mong iba at ni-bless mo rin ang sarili mo. Tama po? Ang pangako sa Proverbs 11:25 says, a generous person will prosper. Whoever represses others will be repressed. So, yan, So, sabihin mo sa sarili mo,
I have a generous heart. Yan, no? Magkaroon tayo ng pusong nagkakaloob at nagbibigay, nagbabahagi, nagsishare. Sabi nga po ni Rick Warren, no? Paborito kong palagi sinasabi ito sa kanyang librong Purpose Driven Life. Sabi niya, life is not just a matter of getting and having, but also a matter of giving and sharing. So sabi nga sa commercial, share your blessing. Amen. So be with you, brothers and sisters. No, I prophesy, I declare to you Proverbs 11:25. A generous person will prosper, whoever represses others will be refreshed. Yan, sa'yo yan, no? Angkinin mo yan, sabihin mo, akin to. Amen. Declare mo yung Proverbs 11:25 sa'yo at sa iyong family. So, generosity is like planting seeds. Pag-usapan natin ito, no? Alam nyo ba na yung pagkakaloob is like planting seeds, no? Nagtatanim ng buto. Generosity is like planting seeds. Bakit po? Hindi nawawala ang ibinigay mo, di ba? Pag ikaw ay nagtanim, nawawala ba? Hindi. Yung seed na yon, hindi nawawala ang seed na itinanim mo. Instead, no po, it grows into something beautiful, bigger, no po, blessing both the sower and those who receive. Kung greed ang dilim, ano po, kung greed ang dilim, generosity ang liwanag. Yan, no? So Jesus said in Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. So kapag natuto tayong magbigay, kapatid, kaibigan, mga kababayan, kapag natuto tayong magbigay, hindi lang tayo nakakalaya po sa kasakiman, nagiging daluyan pa tayo ng pagpapala ng Diyos. Amen. Hallelujah. So generosity, no, is not about how much you have, okay, but how willing you are to share. Ulitin ko po, generosity is not about how much you have, but how willing you are to share and to give. At doon po natin, tunay po na nararanasan ang joy na galing po sa Diyos. So mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, nakita natin sa pamamagitan po ng podcast na ito na ang greed o kasakiman ay hindi simpleng ambisyon lang, no? Isang trap, no? Patibong na nagpapabulag sa atin sa contentment, no? Sumisira sa relationships at naglalayo sa atin sa Diyos. Pero salamat po dahil may mas magandang daan. Ano po yon? Ang landas ng contentment at generosity. Amen? Hallelujah. So when we choose a heart, no po, that knows how to be grateful and give, that is where we experience, ano mga kapatid, true wealth, no? That is not stolen and not lost. Kaya habang tinatanggal, no po, ang maskara ng greed sa buhay natin, piliin natin ang buhay na bukas ang palad at pusong puno ng tiwala po sa Diyos. So, guard your heart against greed, okay? Practice gratitude daily and choose generosity over selfishness. So, yan gusto kong iwanan po sa inyo, no? Take away natin. Guard your heart against greed. Practice gratitude daily and choose generosity over selflessness. Alright? So kapatid, kaibigan, mga minamahal, mga babayan, greed will never satisfy. Okay? Greed will never satisfy, but God always will. No? Kung gusto mong maging malaya sa kasakiman ng puso, lumapit ka kay Jesus. Siya lang ang kayang magbigay po ng buhay na totoo at pusong kontento. Amen? Hallelujah. Sa huli, greed is a thief in disguise. Ano niyo po ba yun? Greed is a thief in disguise. Ang kasakiman po, isang magnanakaw, nagpapanggap, nagtatago siya sa anyo ng ambisyon at kagustuhan ng mas marami. Pero po, ang kapalit ay pagkabulag sa blessings na hawak na natin. So, the Word of God, kapatid, kaibigan, mga babayan, the Word of God teaches us that true wealth, okay, is not found in the number of possession, power, and popularity,
but in a heart that has godliness and contentment. Amen? At kapag natutunan nating mamuhay ng bukas palad, natatanggal ang maskara po ng greed at lumalabas po ang tunay na larawan ng buhay na masagana, hindi dahil sa kayamanan, kundi masagana dahil sa ating relasyon kay Kristo. Amen? Hallelujah. Okay, sige po, tayo po ay samahan po ninyo ako sa ating pong panalangin. Let us pray. Manalangin po tayo. Abba Father, Lord Jesus, and the Holy Spirit, thank you. We worship you, we honor you, we bless your name, for you are good, you're faithful, you're awesome God. We thank you for the warning po in this podcast tonight in your word against greed o kasakiman. Cleanse our hearts from greed and teach us to be content with your grace. Hallelujah. Gawin mo kaming mapagbigay gaya po ng pagbigay mo po sa amin. Thank you, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit. Thank you for opening our eyes through this podcast. Now we see that greed is a trap that gradually destroys our hearts, relationships, and faith. Patawarin mo kami sa mga panahon po na mas pinili naming habulin po ang yaman kaysa ang iyong kalooban. Linisin mo po ang aming puso at turuan mo kaming makontento sa kung anong meron kami. Amen? Hallelujah. Sapagkat sapat na po ang inyong biyaya. Help us also to be generous, O Lord, not just with money, but with time, love, and forgiveness, so that our lives may be a reflection of your goodness. In all these things, you alone, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, you alone are our wealth and happiness. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, tanggapin po natin ang pagpapala po ng ating Diyos. Brothers and sisters in Christ, now walk in the Word with a heart free from greed. A heart that knows how to be grateful and a heart that is already to give. May the God of all grace teach you true wealth, to live with Him every day, and the peace of Christ be with you now and forevermore. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. Hallelujah. So, again po, maraming salamat po sa bawat isa po sa atin, no, na nakabahagi po ng ating pong podcast for tonight. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag tayo magsasawa na sumubaybay sa ating pong podcast na ito, at I pray na nakakatulong po ito sa inyo, nagiging blessing po ito sa inyo. And please po, kindly share itong ating podcast sa ating mga family, kaibigan, kabarkads, para sila naman po ay mabless sa buhay po ninyo through this podcast. So again, mga kapatid, this is your servant, Pastor Edric Ancheta. Shalom and God bless.